today is the birthday of General Rio. Reggie celebrated the birthday a few days ago. And Walter Atom, Jackie Polito, and I don't know your names, but members of the associates of our solidarity. We offer this mask for you. And there's one Omelic Lockouter. They're now coming out of the woods, coming out of their shell and joining us. Si Mina P. And we pray for one of them who passed on last week, Marisa Legaspi. Okay? And of course, I was with Monsignor de la Cruz a while ago, kaya kami pinakabalik dito sa Mother Volcagan. Dahil at 11 o'clock, he's inviting all of us for the Pope's appeal that we all pray together, fast together, for peace in the whole world. There are troubled places in our world, in Ukraine, in the Middle East, between Israel and Palestine, and West Philippine Seas. Medyo it's a very topsy-turvy situation. And so sabi ni po, well, for now, what can we do? The things closest to the heart of Christians to pray and to fast for peace. Kaya mamaya po, yung mga guys, sumama po, 11 o'clock, kaya lang nag-misa pa tayo. At pagkatapos ng misa, ay naalis kasi may konting birthday sa Rizal. Kaya ating mahal na General Rio ay sa 79 na, ang sabi ko, 18 ka na officially kasi ang mga may mga bansa na nag-79 na sumamat Si Alap. hindi na accelerate. Okay, so at tayo po ay masaya dahil kasama natin si Franz Castro na nag-aral po. Yeah, so we offer this mass for the success of our case. Kapag medyo nag-progress yung kaso ni Duterte, baka po siya ilagay kasama ni Laila de Lima sa krame. Maganda po yun, di ba? Maganda yun. So, Franz, we pray for you and we admire your courage. And I think there is a group of lawyers who asked me, they're planning to file a disbarment case against Duterte because he is not worthy to be called a lawyer. So, sunod-sunod rin na, wala na, may impunity na siya. Okay? For them to realize, okay, you manipulated, you abused the law and the courts of law, and now we shall also do the same for you, not because we are vindictive, but for those who abuse the law, the instruments of law, know that when the tide turns, you may have to swallow the bitter pill of your own medicine. Ganun ang nangyayari. Kaya makahirap po itong mga urban poor natin, may demolisyon, hindi po kayo pinakikinggan kasi may batas daw, may batas para kanino ba. Kaya ngayon mapalad tayo dahil kaming mga matatandang pares at ito ngayon ako ay kinasasawaan ko. Kaya ngayon may batang pare na guwapo, sariwang-sariwa, rock the cross. Katahimik kami ni Father Noel sa pagkakahobi ni Mayor. Yan ang regalo namin sa iyo, General Rio. Isang batang pare who will give us. He is also the exorcist of the Diocese of Antipolo. So I will request him to invite all the exorcists of all the dioceses to come here to bring holy water, to bring incense, to bring all the Latin incantations and imprecations, and to say it here in front of this building. Okay. I don't know when that will happen.
So tayo po magsimula, awitin natin ang awit hingi ng tawad at lakas sa Diyos upang tayo magsisi at muling maging instrumento ng kanyang katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalayaan. Pinaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tanda ng kasalukuyang panahon. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kaladkalin ka niya sa hukuman at ibigay ka ng kupon sa kanon at ibinanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentence. Ng umaga rin po, Father Ramo. At obviously po ako po ang naatasan na magbigay ng humilya para sa misang ito. Una po sa lahat, nais kong i-express ang aking papuri at paghanga sa inyo na consistently attending hindi lang ng last Friday devotion or gathering na ito, kundi na iba pang mga pagtitipon at kilos protesta. Obviously, nandito din naman ako, but despite me having the same advocacy as you all have, which is to fight for the truth and injustices and the passion to make things right, dala po ng aking mga gawain sa parokya sa San Andres Apostol Parish, Greenwoods, Cainta, sa Antipolo Diocese po, hindi ko po kayang maging consistent as most of you are to attend gatherings such as this. But in my own little way and with the limits of my capacity and situation, ay ginagawa ko po ang aking parte at nakikiisa ako sa inyo sa laban. Ngunit gayon pa man, I can't help but express my gratitude and admiration for all your efforts and sacrifices sa patuloy na pagdalo sa ganitong mga pagtitipon, pati na rin sa mga pagpupulong upang mapagplanuhan ang mga gawain at mga susunod na mga hakbang, lalo na sa walang sawa at walang kapagurang pakikipaglaban sa katotohanan o upang maipalabas ang katotohanan. Especially the core group of this Solidarity for Truth and Justice. Dahil sabi ko nga, kung ngayon nga meron pang mga taong nagpaprotesta at nagsasabing may mali, marami ng deadma. Walang paki o tinatanggap na lang ang ating malagim na sitwasyon. Paano pa kaya kung wala pa ang lahat ng ito? Paano pa kaya kung wala kayo? All the more that we will just get used to it, all the more that many people will think that everything is okay, everything is normal. Kaya maraming salamat talaga sa patuloy niyong pagtindig at pakikipaglaban. And speaking of pakikipaglaban, ito ay dapat talagang magpatuloy. Dahil ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay angkop na angkop sa nagaganap sa ating bansa. Bakit ko po ito nasabi? Dahil sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Mga salitang nagpapaalala
na hindi lang sa pagpapatid ng panahon tayo inaasahang alam ito, kundi sa pagpatid din ng kung ano ang tama at matuwid. Pero kaugnay na nagaganap sa ating bansa, yung isang inaasahan sa atin ang pagpatid ng kung ano ang tama at matuwid ay hindi mukhang nagagawa o parang hindi alam. At isa sa mga malinaw na halimbawa nito ay yung mga pananalitang nabanggit ng isa sa mga kaparian na kasama din natin sa Solidarity for Truth and Justice at isa sa mga kabilang sa core group ng Clergy for Moral Choice na kung saan ay si Father Benny Tuason. At yun ay yung sinabi niya sa kasagsagan ng pagbubuo sa isang basketball coach na mga salitang, "We boo our basketball coaches for losing games, but we bear with poor leaders who govern with incompetence and arrogance." Ulitin ko po yung sinabi niya, "We boo our basketball coaches for losing games, but we bear with poor leaders who govern with incompetence and arrogance." Kumbaga, bakit selective ang ating judgments and moral standards? Doon sa isa, ang taas ng standards. Kaya kapag hindi nanalo, gano'n na lang ang pagkagalit. Gano'n na lang ang pag-criticize. Samantalang yung leader na patalo, o mga leaders, old and new na talagang patalo sa bansa, dahil walang ginawa kundi umutang ng umutang o ibaon sa utang ang bansa, wala lang. Dead malala, okay lang, no reaction ng karamihan sa mga Pilipino, o kaya yung ibang nakulong at napatunayan talagang may sala, na-absuelto at napalaya. Samantala yung isang gawa lang ang akusasyon ay siya pang ayaw palayain at more than 6 years nang nakakulong. Then of course, the very reason why every last Friday, we gather in front of that building. Dahil sa isang resulta ng eleksyon na hindi na kailangan pagdalaga ng IT or computer expert, kundi common sense lang para masabi mong may naganap na dayaan. Kaya bonus na lang talaga ang findings sa ginagawang efforts ni General Leon Company to prove the fraud na hanggang ngayon, the fraud of election results, na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot ang COMELEC. Na recently ang malinaw lang ay panloloko pa rin. By proposing to open randomly selected ballot boxes, which obviously will involve a great deal of time, effort, and money that could delay the decision of COMELEC to disqualify those are not really worthy of their positions and ban Smartmatic. Kaya diba, obviously at malinaw na panloloko lang. At recently, isang congressman na pinagtatanggol ang kanyang ama for being sued by someone for his father's death threat statements. Salamat, nandito si Congresswoman. At nagsasabing, don't be onion skin daw. Samantalang kaya nagkiti ng ganong statement ang kanyang amang pinagtatanggol, ay dahil bakit daw pinahiya o hindi nirespeto ang kanyang anak na babae at parang pinalalabas na masama at kurap ito. Pero kaugnay nito, hindi siya pinahiya. Tinatanong lang siya. Kaya ang dating, sino ang mas honest? And these are but just few of the examples that show that the things that are expected of us to know do not show. These are but just few of the examples that show that the things that are expected of us to know do not show. Well, sabi nga sa nabasa ko, be careful what you tolerate.
you are teaching people how to treat you. Ulitin ko po, be careful what you tolerate. You are teaching people how to treat you. Kumbaga, sabi nga, walang manluloko kung walang magpapaloko. Walang mag-uuto kung walang magpapauto. Walang mang-aapi kung walang magpapaapi. Walang manininlang kung walang magpapadinlang. And speaking of being onion skin, maraming na-offend who are very sensitive when people call them bobo or tanga. Ayaw nating matawag ng gano'n. But with what is happening to our country right now, with what many Filipinos are allowing to happen by their indifference and tolerance of evils in our country, parang some Filipinos seem to act accepting to be as such. Dahil kung iisipin, with the way these politicians or those in the government act and speak, parang tingin nila sa mga Pilipino tanga at bobo. Pero ganun ba tayo mga Pilipino? Hahayaan pa talaga natin tratuhin tayo mga tanga at bobo? We often say and boast, iba ang Pinoy. Pero sana, hindi iba talaga ang mga Pinoy dahil niloloko na, nananahimik lang at nagwawalang ibo pa rin. O ninanakawan na, sinusuportahan at pinoboto pa rin. Hindi sana ganun. Ang pagiging iba ng Pinoy, bagkos ay dahil sa mga tulad ninyo, na handa at patuloy na nininindigan at nakikipaglaban sa katotohanan at katabaan dahil sa pagmamahal sa bayan. From time to time, I read sa GC natin ang usual words ng pakikibaka. Na kung saan nagsasabi, kung hindi tayo kikibo, sino? Kung hindi tayo kikilos, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Mga salitang nagpapaalam talaga ng damdamin at puso. At adama mo, yung pagkainip ng marami. Naiinip ng marami. Well, let's continue to be patient and trust in God's time. Tandaan natin, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Soon, God will reward these good efforts. Ang mahalaga, may ginagawa tayo, patuloy tayong kumikilos, patuloy tayong lumalaban, at patuloy na sinusuri at pinupuna ang mga bagay-bagay ng mabuti. Nang sa gayon, hindi talaga maghari ang kasamahan, kundi ang mabuti, lalo na ang gusto at kalooban ng Diyos sa ating lahat. Sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin. Punong ubas pinagpaguran ng tao. Ito'y magiging inumin ng aming kaluluwa. Ang lahat ng parangal at magpulay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kaysama isa ng Espiritu Santo, magpa sa walang kaluluwa.
tinanggap din namin ang iyong salita upang kami ay iyong gabayan sa mundong nakalilito. Maraming nangyayari, ngunit hindi namin bisan kayang basahin ng maayos. Naway patatagin niyo kaming lahat, lalo ang mga nagsisikap na ipahayag ang katotohanan ng buong linaw at buong maninindigan at buong nanapakan. Aming mahal na Eli Rio, aming kasama Franz Castro, at ang mga dati na lumaban, panahon pa ng diktadurya na inilabas ang pagkaraya noon pa. Naway kami lahat ay inyong turuan na maging instrumento ng pagpilatis ng katotohanan sa kasinungalingan at ang buong tapat at paninindigan na ito'y pahayag. Pinihiling namin ito sa pamamagitan mo na bubuhay at naghahari magpasawalang hanggan.